Nak, who's cooking? Dad, basta I'm home, I cook. Marunong ka pala magluto. Oo naman, kaya relax ka lang dyan. Lulutuin ko ang fave ko. CDO Homestyle Corned Beef. May juicy sarap at beefy linamnam. Bango ah. Iba talaga ang sarap ng CDO Homestyle Corned Beef. Kaya every bite feels like home. Sarap no? O nak, pwede ka na mag-asawa. Corny mo talaga. For me, nothing beats the taste of home. Kaya dito na sa CDO Homestyle Corned Beef. Hello Kafdan fans! Kafdan halatado, bistado na sa posts na ito mga kasembreros. Si Daddy Bay may basbas na from Alden na pwede na mag-asawa at marami pang items mga kasembreros. Unahan ko ito ha, di ba kahapon nag-post yung Catherine yung nagluluto nga siya no, sa kanyang Pure Foods mga kasembreros. Tapos si Sir Alden naman ngayon ay nagluto-luto din kunwari no ng kanyang CDO. Hindi ko alam kung nagkakataon lang na magkasunod. Sabi ko na nga ba no, magkakaroon na naman ng parehong post ng Kafdan mga kasembreros ng kanilang endorsement. So CDO Carne Norte. At ang pinaka ano ko rin dito ay yung sa last no na sinabi ni Daddy Bay ay parang pwede ka na mag-asawa no kasi nga sa sarap. Sa sarap ng kanyang niluto na ano. Kasi ano dito, ang ginawa nila dito ay tawag si Daddy Bay parang naghahanap na Nak, who's cooking? Sabi niya, na marunong ka magluto? Marunong ka para magluto? Sabi niya gano'n. Sabi ni Sir Alden, oo naman, kaya relax ka lang dyan, no? Sabi niya gano'n. Tapos lulutuin niya daw ang favorite niya mga kasembreros na CDO Homestyle Corned Beef mga kasembreros. May juicy sarap, beefy linamnam, tapos sabi ni Daddy Bay, ang bango, no? Iba talaga ang sarap ng CDO corned beef mga kasembreros. Tapos sabi niya dito, ang sarap, no? Ay, tsura ng Sir Alden parang parang hindi may drawing. Ang kulit siguro, no? Kasi kapag nasa behind the scenes nila mga kasembreros, nung ginawa nila yung endorsement na ito ay ang cute na mag-daddy na ito. And nakita ko rin sa isang post na dati pa pala no, may mga previous na endorsement sa Sir Alden na kasama rin yung kanyang family na ang cute lang tingnan mga kasembreros na parang yung nagiging bonding na rin nila mga kasembreros yung pag-endorse no, and kumikita sila at the same time mga kasembreros of course ng kanilang mga brands mga kasembreros. Nakakatuwa, nakaka-bless no yung gantong uri ng pamilya mga kasembreros. So yon yung behind the scenes na kanyang shinare mga kasembreros ay naka-black and white no. Tapos talagang nakita ko talaga dito no, talagang magkasunod sila ng post mga kahapon. So Catherine nagluluto din siya kunwari. Tapos ngayon naman ay siya Phenomenal Box Office Cinema King. So pwede na kasi pareho na silang marunong magluto. So pwede na sila mag-asawa. May basbas na ni Daddy Bay. Approved din si Alden kaya Papa Ted. So ano pang inaantay natin? Magagalit na naman, matitrigger na naman yung mga yung mga bashers ng Kafdan mga kasembreros na pasensya na po kayo no sa mga nasasagaan po at saka ayaw ng Kafdan. So yun po no, talagang kami po ay team panatag at team solid. So ayun no, po pwede na mag-asawa ang Kafdan no kasi marunong na sila sa kusina kahit na prito lang muna. So joke lang po mga kasasperin po no. Po pwede na talaga mga kasembreros. And then ito, so si Sir Alden no, as expected ay dumating na doon sa Robinson's Magnolia na kung saan ay inabangan talaga siya ng maraming tao as expected no, para sa kanyang promo na rin sa or parang brand endorsement ng Tide mga kasembreros. So yung pagdating ni Sir Alden talagang inabangan din ng mga tao. Andito na si Alden, sabi nila mga kasembreros. Naka-orange si Phenomenal Box Office Cinema King dahil nga ang Tide ay orange yung kanyang color theme ever since mga kasembreros. So naka-white siya at saka naka-orange mga kasembreros. So inabangan talaga siya. Ang mga gwardiya of course ay nakalinya, nakapwesto na mga kasembreros para bantayan ang multimedia star mga kasembreros. Kasama niya dito si Mama Ten
Tapos yun nga, papasok na sila sa venue mga kasembreros. Christmas Village. So talagang inabangan siya ng tao, no? Tapos nagkaroon siya ng privilege speech, of course, no? Binigyan siya ng mic doon mga kasembreros para magsalita and mag-talk mga kasembreros as expected. Kaya phenomenal box office cinema king. So dito ay parang ang goal pa rin niya ay may sinabi siya dito, medyo naputol lang, no? Salamat pala kay Miss Nate Gonzaga. Parang parang yung tono niya dito ay parang mag-give back talaga at tumulong sa mga tao, especially sa mga victims ng kalamidad mga kasembreros, no? So yun naman talaga ang puso ni Sir Alden. And yun talagang iba kasi yung tao, may prinsipyo ka, may advocacy ka, and you walk your advocacy mga kasembreros. Kumaga pa, hindi siya namamatay because nandun na sa ugali mo yung advocacy na tumulong. So, you help in every way you can. Tapos, hindi siya pilit, no? Yung pagtulong talaga ni Sir Alden, kahit saang ano siya, ay nandun talaga, hindi siya pinipilit na tumulong. Ito yung sasabi natin, natural na pagtulong. Because yun yung ugali mo. Kumapa, hindi mo kailangan pilitin mga kasembreros ang iyong sarili para lang tumulong, for example, or gawin ang gantong bagay and so on. Kasi natural na yun na nagpo-flow sa iyo at sa iyong kumapa, nasa dugot laman mo na mga kasembreros. Ang post pala ng Robinson's Magnolia mga kasembreros ay sabi niya dito, "Look who's here to spread the holiday cheer. Catch Alden Richards at Robinson Supermarket's Christmas Village happening now at the atrium upper ground floor." So, ito yung post ng mismong Christmas ng Robinson's Magnolia mga kasembreros, kasama ang picture ni Phenomenal Box Office Cinema King, of course, no, at saka mga fans. Tapos, yung sa CDO pala kanina, sa post ni Sir Alden sa kanyang Facebook page, meron pala yung caption, no? Hindi ko nabasa. Sorry po. Sabi niya, "Basta I'm home, I cook CDO home-style corned beef. Tapos may juicy sarap at beefy linamnam na worth sharing with dad. Hashtag CDO home-style X Alden. Tapos CDO taste of home." So, parang yung joke niya pala dito, ngayon ko na nag-gets, no? Yung corny mo talaga, sabing gano'n ni Alden. So, ang corny pala yun, kasi nga corned beef tuna, di ba? So, kung kaya sinabi niya yung corny mo talaga, kasi nga corned beef tuna, mga kasembreros. Corned beef, CDO Carne Norte, mga kasembreros. CDO corned beef. So, yun po, no? And then, yung kanyang Alpha Pro dog food, no? Nag-post din, mga kasembreros, ng bagong teaser photo sa Facebook page 2 hours ago. Sabi nito ay liit, tugma, no, sa kanyang picture, and then sabi dito sa caption ng mismong Alpha Pro Dog Food page ay liit ng ngipin nila, kaya maliit din ang mga kibbles ng Alpha Pro Small Bites. Easy to digest rin ito, bagay sa alaga mo. Kaya naman, bili na ng Alpha Pro Dog Food Small Bites, available sa mga pet stores or online sa Shopee at Lazada. Alpha Pro, damaang saya, dog food, mga kasembreros. Ito yung kanilang caption, mga kasembreros. So, talagang kaliwat kanan, no, ang ganap ni Sir Alden. So, bukas ay concert naman niya, mag-guest naman siya sa concert ni Ma'am Jonalyn Viray, mga kasembreros, no? Aabangan din natin ito. So, talagang kaliwat kanan ang paglalagari ni Talagang na-recall ko yung pagsabing naglalagari, kayod kalabaw, yung sinabi ni Ma'am Catherine dati na pag sa shooting daw nila, hindi daw siya pag mahihiya ka magreklamo or mahihiya kang tumigil or huminto or magpahinga kasi nga nakita niya si Sir Alden na hindi nagpapahinga, no? Kayod kalabaw. So parang siya mismo ay dito parang nahihiyang magreklamo kasi nga nakita niya Sir Alden na parang nahihiya sa sarili niya magreklamo kasi nga Sir Alden ay kayod kalabaw, mga kasembreros. So kung nakita mo talaga yung dalawang ito ay sobrang busy
Pero sila man din ay alam mo yung merong inspiration at merong hinahangaan mga kasembreros. So knowing Sir Alden Richards na talagang akala mo may 4 na anak. Akala mo sa pagtatrabaho niya para siya may 4 na anak. Pero kidding aside, talagang yung advocacy ni Sir Alden na tumulong. So parang parang yung kapatid mo na isa, kunwari may kapatid ka na sobrang masigasig, sobrang masinop, sobrang maraming datong when it comes to emergency, matutulungan niyo yung mga kapatid niya na iba kung merong mga emergency mga kasembreros, no? May calamities, for example. So parang ganoon din pala nangyayari, no, sa ating community na parang Sir Alden, no? Di ba, pag may calamities, si Ma'am Catherine, talagang tumutulong sila. Parang alam mo yon, out of their kindness, no, out of their heart mga kasembreros na matulungin talaga, ay makita mo yung, alam mo yung generosity, kindness na hindi siya pilit, no? Parang kasi sa nangyari sa ating bansa ngayon, talagang masabi mo na yung may mabuting loob na lang talaga ang pwedeng tumulong, no? At saka parang hindi ka mag-expect sa mga taong tutulong na ganito, pero tumutulong sila mga kasuspat na Sir Alden at saka si Ma'am Catherine. Talagang sila talaga yung isa sa mga ehemplo talaga na pagtulong mga kasembreros without asking for any return. And of course, no, yung hindi sila binabalandra talaga yung tumulong ako, so parang ganun. So hindi ganun sila mga kasembreros, no? Kung mga genuine at tunay yung kanilang mga puso when it comes to mercy, maawain, when it comes to generosity and kindness mga kasembreros. So ayun po talagang pagpapalain pa ang Kathleen mga kasembreros and mga Cathleniatics. So yun po mga kasembreros. So yun na sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. Today is November 7, 2025, Friday na po, no? Nako po, enjoy your weekend ha, mga kasembreros at mga Cathleniatics. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Isang pinagpala at isang magandang gabi, no, sa bawat isa mga kasembreros. Sana pa ipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Gaya ng Isang Usa. Psalms 42 verse 1. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. So ito mga kasembreros, kagaya ng isang usa na umiinom sa batis, no, umiinom sa ilog, umiinom ng tubig in general mga kasembreros ay parang nauuhaw tayo ba? This one speaks about spiritual thirst, na yung pagkauhaw natin sa presensya ng Panginoon, sa pagkauhaw natin sa kanyang galak. Ang andito mga kasembreros, ang tatandaan natin, hindi naman ibig sabihin na parang nauuhaw tayo na literal na iinom tayo mga kasembreros ha. Ibig sabihin parang parang kulang sa galak, kulang sa happiness, kulang sa saya, kulang sa kapayapaan, walang kapayapaan sa paligid mo, parang dry na dry ang paligid mo, parang ikaw mismo sa sarili mo, parang drain na drain ka, parang walang sigla, parang wala ka ng pag-asa, nauubusan ka na ng pag-asa, nauubusan ka ng pasensya. So anything na yung fruit of the Holy Spirit, diba? Yung love, joy, peace, patience, gentleness, kindness, faithfulness, humility, and so on. So kapag naubos na sa ating ito, mauuhaw tayo dapat, no, sa ating Panginoon. And kapag nangyari ito, ibig sabihin baka hindi tayo nagbabasa ng salita niya araw-araw, hindi tayo nanalangin araw-araw, hindi tayo sumasamba sa kanya araw-araw, and ang buhay natin ay kumapa yung direksyon nito, ay kumapa yung ating sarili na lang, yung ating kumapa iniisip at sinusunod, kung kaya tayo po ay nauuhaw, no, nadaday mga kasos. Pero nangyayari talaga yon kahit sa mga Kristiyano, kahit sa mga manampalataya ni Kristo, ay nangyayari talaga itong para kang isang usa na uhaw, no, and kailangan mong gusto mong kailangan mong uminom, no, at saka manumbalik sa presensya ng Panginoon. So ang presence ng Panginoon kung saan yung love, yung joy, yung peace, may kapayapaan ka, may calmness ka, meron kang gentleness, may faithfulness, may self-control, may kindness, no, mercy, lahat ng may forgiveness, lahat ng good attributes or good traits ng mga kasembreros, ay yun po yung spirit ng Panginoon. So tatandaan po natin yan mga kasembreros. So sabi niya dito ay kagaya ng isang usa, no, na umiinom, nauuhaw at umiinom sa water brooks, no, sa stream, sa bukal or sa ilog mga kasembreros, sa batis,
ay kagaya din daw ng ang kaluluwa natin ay naglulong or nauuhaw sa presensya ng Panginoon, mga kasambreros. So malalaman natin to no, kapag feel natin yung dryness, yung parang wala ng sigla sa paligid, parati ka na lang malungkot, no, parati ka na natatakot, no, and so on, mga kasambreros. So yun po siya. Hindi naman literal na yung ating, makikita natin yung ating kaluluwa na nauuhaw na at saka gustong uminom ng soft drinks or uminom ng tubig. So hindi po yun, mga kasambreros. This verse beautifully conveys the intensity, no, of the psalmist's desire for God's presence in their life, no. Grabe intense, no, intense yung desire, no. Parang imagine mo na uuhaw ka, no, talagang gusto mo nang uminom ng tubig, no, kailangan mo na uminom ng tubig, o ng soft drinks ba dyan, mga kasambreros. And by the way, masama ang masyadong maraming soft drinks, ha, kasi baka ang ating UTI, magkakaroon tayo ng UTI at saka ang ating kidney ay baka maapektuhan, mga kasambreros, yung sobra-sobra. Kasi yung mga tao talagang ginagawa na nilang tubig ang soft drinks, no. Kagaya ng pamangkin ko, nako, bata pa ay may UTI na, mga kasambreros, saka yung kapatid ko na isa, pero sa awa ng Panginoon ay nadala na sila, kung kaya tubig-tubig na lang, mga kasambreros. Just like a deer seeks water to quench its thirst, the psalmist yearns for the presence of God to satisfy their spiritual longing. So yung sabi natin kanina, spiritual thirst, no? Yung spiritual na pagkauhaw, yung ating kaluluwa mismo, mga kasambreros, ang tayo mismo ay nauuhaw, no? Hindi siya physical thirst, kundi spiritual thirst. Mahirap ito minsan kung hindi ka marunong mag-discern, kapag hindi ka pa mananampalataya ni Kristo. Parang sabihin mo na, kaya marami ang naapektuhan ng depression, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng mental health issues, kasi nga ay yung iniisip nila, yung kailangan lang nila is counseling, kailangan lang nila ng therapist, kailangan lang nila ng someone na tao na ganun. So may mga naman kasi, no, may mga professional na mga physical therapist, pero hindi spiritual yung kanilang ibinibigay na lunas, mga kasambreros. Unlike kasi sa spiritual na healing, spiritual na mga natin, like yung Holy Bible talaga, no, yung panalangin and mga kapatiran sa church, ay yun talaga, no, talagang effective yun, mga kasambreros. Kasi yes, maaaring okay ka ngayon na sa iyong mental health issue dahil may nag-consult ka ulit sa professional therapist or sa isang psychologist or sa isang psychiatrist. Pero hanggang saan, no? Kasi ang dapat dyan ay ma-break talaga, no, yung cycle ng mental health issue, mga kasambreros, and matatagpuan na natin yung lunas sa presensya ng Panginoon, mga kasambreros. This imagery of a deer panting for water evokes a powerful sense of desperation and longing that many of us can relate to in our spiritual journeys. So lahat po tayo, mga kasambreros, ay nakakadanas nito, no, sa ating spiritual na buhay, sa ating paligid, no. Talagang wala namang kapayapaan tong bahay na ito. Yung isip ko gulong-gulo parati, no, ganun, mga kasambreros, no, parang problemado parati, no. Lahat naman tayo may problema, mga kasambreros, pero iba pa rin yung kumbaga pa yung meron tayong Diyos sa ating buhay, mga kasambreros, na masasandalan at nangunguna sa atin when it comes to kapag dumating na yung mga troubles and so on. Have you experienced a deep longing for God's presence in your life? Like the psalmist describes, do you feel a similar thirst for spiritual nourishment and connection with the divine? This verse challenges us to reflect on the depth of our own spiritual yearning and encourages us to seek God with the same fervor and intensity as a deer seeking water in the wilderness. So let this verse inspire you to cultivate a thirst for God's presence in your life and to pursue Him with unwavering determination and longing. So, ganun nga siya, mga kasambreros, no, kailangan maging isang usa tayo na parang uhaw. So, kagaya rin sa usa, tayo rin po ay mauhaw dapat, mga kasambreros, sa presensya ng ating Panginoon. So, yun, talagang sasabi ito na, di ba, as the deer pants for streams of water, or water brooks, mga kasambreros, ang phrase na ito ay gumagamit ng imagery ng usa, an animal that relies on water for survival. So, yung mga usa kasi talaga, kagaya ng ibang mga wild animals, ay kapag nauuhaw, they have to survive drinking water, no, eating grass, and so on, mga kasambreros, kung ano mang pagkain ang kinakain nila. So, to illustrate the psalmist's intense desire
for God. Just as water is essential for the deer's physical survival, God's presence is essential for the psalmist's spiritual well-being. So yun nga, no, kagaya ng isang usa na mahalaga yung kanyang yung kaluluwa niya ay longing sa Panginoon, mga kasambreros. Kagaya rin po sa atin, no, na pa sa ating buhay araw-araw na nakaka-encounter tayo ng iba't ibang challenges, nakakapag-drain, nakakauhaw, we need comfort, we need love, we need patience, we need peace. So, ganun po mga customers. And so, the psalmist in Psalm 42 verse 1 uses the metaphor of a deer longing for water to convey a deep and intense desire for God. The psalmist yearns to God with a similar intensity as a deer desperately carves or craves water for physical sustenance and survival. So, yung ating final thought dito mga kasambreros, we have to ponder, no? Kailangan we have to sit down, we have to meditate, we have to hindi naman kumaga pa magmumukmok ka talaga at saka hindi ka nakakain or maging problemado ka na lang, uupo ka na lang sa kwarto mo and so on, tapos malulugmok. So hindi po ganun na meditation, no? Ano ba? Kumapa once in a while or everyday dapat, no, talagang meron tayong time sa Panginoon. And yun naman talaga dapat, no, yung pagbabasa ng Biblia, panalangin, kasi yung tao kapag nawili na sa mga leisure, sa mga entertainment, gala dito, gala doon, so hindi nila mararamdaman minsan yung kanilang kaluluwa pala uhaw na at kailangan na ng batis, kailangan na ng spirito ng Panginoon, kailangan na ng salita ng Panginoon in order to get back sa normal na soul or kaluluwa, mga kasambreros. Kasi kapag ang kaluluwa natin ay nourished at saka hindi ayos sa harapan ng Panginoon, ay ayaw din ng Panginoon nun, mga kasambreros. And every time na umaayaw at saka galit ang Panginoon, alam na natin ang mangyayari, no? May consequences at saka may pagtutuwid na gagawin ang Panginoon, mga kasambreros. Sometimes ay nauwi sa consequences at circumstances na talagang mahirap. And kapag nandun na tayo, parang prevention is better than cure lagi, mga kasambreros. Alam mo pala na hindi na tama ang ginagawa mo, we need to go back to the right path, mga kasambreros ng Panginoon. So ponder the yearning in Psalms 42 verse 1 where the psalmist thirsts for God like a deer seeking water. Reflect on your own hunger for a connection with the divine. So kailangan may connection, no? Hindi nawawala yun dapat, mga kasambreros. Always and always and always. Alright, sinabi sa itong Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Pagkauhaw sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.